So kung magpapagawa ka ng bahay o commercial building, paano mo nga babayaran yung contractor? Ang tanong, magkano ngayon ang babayaran ni owner? Good day mga top nuts, Engineer Ruben Quintal Jr. here. Today we will be discussing the different terms of payments pagdating sa construction contract. So kung magpapagawa ka ng bahay o commercial building, paano mo nga babayaran yung contractor? Well, there are a lot of ways, but we will be discussing only yung mga commonly used practice dito sa Pilipinas. Kung yung magpapagawa ay may pera, the preferred terms of payment is yung tinatawag nating monthly progress payment. Kung yung funds naman is manggagaling doon sa bangko or sa Pag-ibig or sa mga financial institutions, ang preferred terms of payment ay yung tinatawag nating milestone billing. Ano ang kaibahan ng dalawa na to? Yung monthly progress billing, every month kung anong nagagawa ng contractor, kukumputin yun ang babayaran ni owner. Kapag milestone billing naman, usually may hahabuling certain progress or certain milestone activity bago bayaran si contractor ni owner. Now, para mas malinaw, let's give an example. Let's say we have a project worth 10 million, 10 million. Upon contract award or sa simula ng project, usually, magbibigay si owner ng 30% down payment sa contractor. Yung 30% is commonly practiced dito sa Pilipinas. But sa ngayon kasi may mga contractor na humingi ng 40 or 50% down payment upon start ng contract. Especially kapag medyo maliliit yung project. But 30% pa rin na pinaka-common. So let's say 10 million yung project. At the start of the project, magda-down payment ngayon si owner ng 30% equivalent to 3 million. Then after down payment, simula na ngayon ng construction. After 1 month, kasi monthly progress billing, magbibill na ngayon si contractor. So babayaran ulit siya ni owner after 1 month. Ang tanong, magkano ngayon ang babayaran ni owner? Depende sa accomplishment. For the sake of this presentation, let's say yung project ay tatapusin ng 4 na buwan. Okay, yung first month, let's say ang accomplishment ni contractor is 20%. Second month, accomplishment is 30%. Third month is 30% ulit. Fourth month is 20% ulit. So with a total of 100%. So in the first month, ang accomplishment ni contractor is 20%. That's equivalent to 20% of 10 million is 2 million. Magkano babayaran ngayon ni owner kay contractor? 2 million ba? Hindi. Kasi merong down payment. So yung down payment, kakaltas pa yon sa billing. Ito ngayon yung tinatawag nating recoupment of down payment. Magkano ang i-recoup ng down payment? Ang treatment ng down payment is hindi mo pwede ibawas agad ng buo sa billing. Ibabalik yun sa owner paunti-unti. So kung ang progress ng construction is 20%, ang ibabalik din o ibabawas na down payment doon sa billing is 20% din ng down payment. So for example, the first month, 20% ang accomplishment or 20% progress equivalent to 2 million. Ngayon, ang i-recoup natin is 20% din ng down payment. 20% ng 3 million is 600,000. So kapag dinidak mo yung 2 million minus 600,000, so meron kang 1.4 million. Yun ang billing for the first month. On the second month, 30% ang progress. So 30% ng 10 million. So 3 million yung progress. 30% ng 3 million, which is the down payment. So 900,000. So 3 million minus 900,000 is 2.1 million for the second month. For the third month, the same as the second month kasi 30% din yung accomplishment. For the fourth month, 20%. So that is 2 million minus 600,000, 1.4 million din. So first month, ang billing is 1.4 million. Second month is 2.1 million. Third month, 2.1 million. Fourth month is 1.4 million, which is equivalent to 7 million lahat. So 3 million down payment, 7 million ang binayad nyo sa progress billing. So that is 7 million lahat. Take note, dito sa computation natin, for the sake of simplification, hindi na muna natin sinama yung retention. So madali lang. Now for milestone billing naman, since the assumption